Sa gitna ng maingay na lungsod, isang matandang lalaki ang naglalakad ng may lungkot sa mga mata. Ang kanyang mga damit ay marumi at punit-punit at ang kanyang mga paa ay namamaga dahil sa matagal na paglalakad. Wala siyang ibang dala kundi isang lumang sombrero na nakalagay sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o bakit siya naglalakad. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng nakaraan. Mga alaalang nagpapahirap sa kanya. Dati, siya ay isang kilalang doktor. Maraming pasyente ang nagtitiwala sa kanya at hinahangaan siya. Mayroon siyang magandang pamilya, isang magandang bahay at isang matagumpay na karera. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Dahil sa katandaan, naging makakalimutin na siya. Nawala siya sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho at sa kanyang tahanan. Hindi na niya maalala kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan. Habang naglalakad, unti-unting nararamdaman ng matanda ang sakit sa kanyang mga paa. Parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding sakit. Napahinto siya at napaupo sa gilid ng kalsada. Sinubukan niyang alisin ang kanyang sapatos, ngunit masakit pa rin. Ang kanyang mga paa ay namamaga at namumula. Naisip niya na kailangan niyang magpatingin sa doktor. Ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Tumingin ang matanda sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang lugar na maaaring magbigay sa kanya ng tulong. Naalala niya ang mga araw noong siya ay isang doktor na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Ngunit ngayon, siya ang nangangailangan ng tulong. Nakita niya ang isang malaking gusali sa di kalayuan na may malaking karatula na nagsasabing ospital. Naisip niya na iyon ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsimulang maglahad patungo sa ospital. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding sakit. Ngunit nagpatuloy siya. Kailangan niyang magpatingin sa doktor. Pagdating sa ospital, napahinto ang matanda sa harap ng pintuan. Nahihirapan siyang huminga dahil sa sakit ng kanyang paa. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng isang tao na matatanungan. Nakita niya ang isang babaeng nurse na naglalakad patungo sa kanya. "Excuse me po, maaari ko po bang malaman kung saan ang emergency room?" Tanong niya sa nurse. Ang nurse ay tumingin sa kanya nang may pagtataka. "Bakit po, lolo? May problema po ba kayo?" Tanong ng nurse. "Masakit ang aking mga paa." Sagot ng matanda. "Kailangan kong magpatingin sa doktor." Naawa ang nurse sa matanda. Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. "Huwag kayong mag-alala, lolo," sabi ng nurse. "Sasamahan ko kayo sa emergency room." Tinulungan niya ang matanda na tumayo at inalalayan siya patungo sa emergency room. Habang naglalakad sila, tinanong ng nurse ang matanda kung ano ang pangalan at kung saan siya nakatira. Ngunit hindi niya maalala ang mga sagot. "Wala akong maalala," sabi ng matanda. "Hindi ko alam kung sino ako o kung saan ako nakatira." Nalungkot ang nurse. Alam niyang may malaking problema ang matanda. Habang naglalakad sila patungo sa emergency room, patuloy na tinatanong ng nurse ang matanda kung may maaalala ba siya tungkol sa kanyang pamilya o sa kanyang nakaraan. "May anak po ba kayo, lolo?" Tanong ng nurse. "May asawa ba kayo? May mga apo po ba kayo?" Ang matanda ay umiling lang. "Wala akong maalala," sabi niya. "Parang may nawawalang bahagi sa aking isip. Hindi ko alam kung sino ako o kung saan ako nakatira. Parang isang malaking ulap ang nakaharang sa aking mga alaala." Naawa ang nurse sa matanda. Naisip niya na dapat siyang tulungan. "Huwag kayong mag-alala, lolo," sabi ng nurse. "Tutulungan namin kayong maalala. Maraming paraan para makatulong sa mga taong nakakaranas ng pagkawala ng memorya. Nandito kami para sa inyo." Nakarating sila sa emergency room. Isang doktor ang naghihintay sa kanila. May nakasabit na stethoscope sa kanyang leeg. "Anong problema?" tanong ng doktor sa matanda. "Masakit ang aking mga paa,"
Sagot ng matanda. Hindi ko rin maalala kung sino ako o kung saan ako nakatira. Tumingin ang doktor sa matanda na may pagkawalang interes sa kanyang mga mata. Pulubi ka ba? Tanong ng doktor. Wala akong panahon para sa mga pulubi. Umalis ka na sa ospital. Sinubukan ng nurse na magsalita, ngunit tinaasan siya ng doktor ng kilay. Wala kang pakialam, sabi ng doktor. Hindi ko ginagamot ang mga taong walang pera. Hindi mo ba ako marinig? Malakas na sabi ng doktor. Wala akong pakialam sa mga pulubi. Umalis ka sa ospital na ito. May mas importante pa akong ginagawa kaysa mag-aksaya ng oras sa mga tulad mo. Tumingin ang doktor sa nurse. Bakit mo siya pinapasok dito? Tanong niya. Hindi ba't alam mo na hindi ko ginagamot ang mga pulubi? Ang nurse ay napayuko sa kahihiyan. Pasensya na po, Dok, sabi niya. Naawa lang po ako sa kanya. Hindi mo dapat gawin yan, sabi ng doktor. Hindi ka dapat mahabag sa mga pulubi dahil kung mahahabag ka sa kanila, magtatapos ka rin sa pulubi. Natahimik ang matanda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Parang isang malaking bato ang bumagsak sa kanyang dibdib. Nasaktan siya sa mga salita ng doktor. Hindi niya inaasahan na ganito ang pakikitungo sa kanya. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi siya pulubi. May dignidad siya kahit na hindi niya maalala kung sino siya. Ngunit ang doktor ay hindi nagpakita ng anumang awa o pakikiramay. Naisip niya na ang doktor ay wala ng puso. Umalis ka na, sabi ng doktor, bago ko patawagan ng security. Tumayo ang doktor at lumapit sa matanda. Hindi ka dapat nandito, sabi niya. Ang ospital na ito ay para sa mga mayayaman at may kapangyarihan, hindi para sa mga katulad mo, mga pulubi, mga taong walang kwenta, at mga taong walang pakinabang sa lipunan. Hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng tulong. Tinulak ng doktor ang matanda palayo. Malis ka na, bago ko pagmasuntok yung mukha mo at mawala na ang pagiging tao mo. Sigaw niya. Napayuko ang matanda. Hindi na niya kayang tiisin ang sakit ng kanyang mga paa at ang sakit ng mga salitang sinabi ng doktor. Tumayo siya, napapikit sa sakit. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang malaking bangungot. Ang kanyang mga binti ay nangangatog at ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang emosyon. Ang nurse ay nakatingin sa kanya ng may awa. Huwag kayong mag-alala, Lolo, sabi ng nurse. Tutulungan ko kayo. Hinaplos ng nurse ang likod ng matanda at hinalalayan siya palabas ng emergency room. Habang naglalakad sila, patuloy na umiiyak ang matanda. Ang kanyang mga hikbi ay nagpapahiwatig ng sakit, pagkalito at kawalan ng pag-asa. Naaawa ang nurse sa kanyang nakikita. Naisip niya na dapat niyang tulungan ang matanda kahit na hindi siya doktor. Habang naglalakad palabas ng ospital ang nurse at ang matanda, bigla silang nakasalubong ng isang lalaking nakasuot ng elegante at mamahaling damit. Si Jonas, ang direktor ng ospital, ay nakangiti at mukhang abala sa pag-uusap sa kanyang telepono. Nang mapansin ng dalawa, binaba niya ang telepono at tumingin sa kanila. Magandang araw po. Bati niya sa nurse. Sino po ang kasama niyo? Ang nurse, na medyo nagulat sa biglaang pagtatanong ng direktor, ay nag-isip sandali bago sumagot. Isang matandang pulubi po, sir. Gusto sana niyang magpagamot pero hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Jonas. Magpagamot? Bakit hindi siya dinala sa emergency room? Tanong ni Jonas na may pagtataka sa kanyang boses. Ang nurse, na medyo nagdadalawang isip dahil sa takot sa masungit na doktor, ay nag-aalangan sa pagkukwento. Pero ang awa sa matanda ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sir, gusto po sana niyang magpagamot pero pinagmalupitan po siya ng isang doktor. Mahinang sabi niya. Hindi po siya pinansin at sinabihan pa na wala kang karapatang magpagamot dito. Ang mukha ni Jonas ay nagbago na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong pangalan ng doktor na iyon? Tanong niya na may diin sa kanyang boses. Si Dr. Mercado po, sir. Sagot ng nurse na medyo
nanginginig pa rin ang boses. Dr. Mercado? Paulit ni Jonas na parang nag-iisip. Alam ko ang doktor na yan. Bakit hindi mo siya sinabihan na hindi tama ang ginagawa niya? Natakot po ako, sir. Alam niyo naman po ang ugali ni Dr. Mercado. Mahinang sagot ng nurse. Hindi dapat natatakot ang mga empleyado ko, sabi ni Jonas na may pagkaseryoso sa kanyang boses. Ang tungkulin niyo ay tumulong sa mga pasyente, hindi matakot sa mga doktor. Pero sir, wala lang pero. Putol ni Jonas. Samahan mo kami sa opisina ni Dr. Mercado. Habang naglalakad patungo sa opisina ni Dr. Mercado, tahimik lang ang nurse. Napansin ni Jonas na hindi mapakali ang matanda at parang may gusto itong sabihin. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Jonas sa matanda. Hindi ako sigurado. Mahinang sagot ng matanda. Parang nakita ko na kayo dati. Napatingin si Jonas sa matanda na parang nag-iisip. Saan po? Tanong niya. Hindi ko matandaan. Sagot ng matanda. Pero parang kilala ko kayo. Napakunot ang noo ni Jonas. Para bang pamilyar sa kanya ang mukha ng matanda. Pero hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Sigurado ka bang kilala mo ako? Tanong niya. Hindi po ako sigurado. Sagot ng matanda. Pero parang nakita ko na kayo dati. Si Jonas ay tumitig ng mas mabuti sa matanda. Kahit na mahaba ang buhok nito, madumi ang muka at katawan at punit-punit ang damit. Parang may kakaiba siyang nakikita sa mga mata ng matanda. May pamilyar na kislap na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang kanyang ama na laging nagsasabi na ang tao ay hindi dapat husgahan sa kanilang panlabas na anyo. Parang may kakaiba siyang nararamdaman. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Jonas, isang lukso ng dugo ang nagpabilis sa kanyang puso. Parang isang kidlat na nag-ilaw sa kanyang isipan at biglang nag-click ang lahat. Ang mga mata, ang hugis ng muka, ang paraan ng pagngiti. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Ang ama na matagal na niyang hinahanap. Ang ama na akala niya'y wala na. Itay? Bulong ni Jonas na halos hindi niya marinig ang sariling boses. Ang matanda ay napatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay naglalabas ng isang halo ng pagtataka at kagalakan. Jonas? Tanong nito na parang hindi makapaniwala. Ikaw ba yan? Ang matanda ay napatingin kay Jonas. Ang mga mata nito ay naglalabas ng isang halo ng pagtataka at kagalakan. Jonas? Tanong nito na parang hindi makapaniwala. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda na parang isang liwanag sa gitna ng dilim. Anak, sigaw niya na puno ng emosyon. Anak, ikaw nga. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig habang hinahawakan niya ang mukha ni Jonas. Akala ko'y hindi na kita makikita. Bulong niya na may luha sa kanyang mga mata. Akala ko'y wala na ako sa mundong ito. Ang luha ni Jonas ay nagsimulang tumulo. Hindi niya alam kung paano niya nararamdaman ang lahat ng ito. Ang saya, ang lungkot, ang kaluwagan. Matagal na niyang hinahanap ang kanyang ama, si Ricardo. At ngayon, narito na siya sa harapan niya. Itay, bulong ni Jonas na parang hindi pa rin makapaniwala. Ikaw nga. Niyakap niya ang kanyang ama na parang isang bata na naghahanap ng proteksyon. Akala ko'y wala ka na. Sabi niya na may panginginig sa kanyang boses. Akala ko'y hindi na kita makikita. Dalhin mo siya sa emergency room, Ana. Utos ni Jonas sa nurse na parang hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Gamutin mo siya sa lahat ng kanyang karamdaman, lalo na ang kanyang namamagang paa. Ang nurse ay nagulat sa biglaang pagbabago ng mood ni Jonas, pero agad naman siyang sumunod. Opo sir, sabi niya. Susunod po ako sa utos niyo. Tinulungan niya ang matanda na tumayo at dinala niya sa emergency room. Jonas, sabi ng matanda na parang nag-aalala. Hindi na kailangan,
Magastos pa. Huwag kang mag-alala, tay. Sagot ni Jonas. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Dinala na ni Jonas at ni Ana ang matanda sa emergency room at ginamot. Makalipas ang ilang oras na paggamot, habang nagpapahinga ang matanda, ipinatawag ni Jonas kay Ana si Dr. Mercado. Ana, pakiusap. Tawagan mo si Dr. Mercado. Sabi ni Jonas na may malamig na galit sa kanyang boses. Kailangan kong makausap siya tungkol sa nangyari kanina. Ang mga kamay ni Jonas ay nakakuyom. Hindi niya malilimutan ang nalaman niya tungkol kanina. Ang pagmamalupit ni Dr. Mercado sa matanda, ang pagtawag nito sa matanda na walang kwentang matanda at pasakit lang sa lipunan. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Dr. Mercado sa matanda, pero alam niya na kailangan niyang humingi ng pananagutan. Kailangan niyang malaman kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Dr. Mercado sa kanyang ama. Sige po, sir. Sagot ni Ana. Tatawagan ko po siya kaagad. Nagmamadali siyang lumabas ng silid at nagtungo sa telepono. Si Jonas naman ay nanatili sa tabi ng kanyang ama na nakatitig sa kanyang muka. Ang galit at ang sakit ay naghahalo sa kanyang puso. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang humingi ng hustisya para sa kanyang ama. Dr. Mercado, si Ana po ito. Sabi ni Ana sa telepono. Gusto po kayong makausap ni Sir Jonas, ang ating direktor. Kailangan daw po niya kayong makausap sa lalong madaling panahon. Narinig ni Ana ang pag-aalangan sa boses ni Dr. Mercado. Si Sir Jonas? Bakit daw? Tanong nito. Hindi ko po alam, sir. Pero mukhang may importante po siyang sasabihin. Sige, sabihin mo sa kanya na pupunta ako kaagad. Sabi ni Dr. Mercado. Sige po, sir. Sagot ni Ana. Ipapaalam ko po sa kanya. Binaba ni Ana ang telepono at bumalik sa silid ni Jonas. Ilang sandali lang, dumating si Dr. Mercado sa opisina ni Sir Jonas. Nakita niya si Jonas na nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang mukha ay seryoso at malamig. Sa tabi ni Jonas ay nakaupo ang matandang pulubi, ang kanyang ama, na ngayon ay nakasuot na ng malinis na damit at nakangiti ng bahagya. Nakatayo naman si Ana sa tabi ng mesa, naghihintay ng utos. Sir Jonas, sabi ni Dr. Mercado na parang nag-aalangan. Ano po ba ang kailangan nyo? Dr. Mercado, sabi ni Jonas, ang boses ay malamig at matigas. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Tumayo si Jonas mula sa kanyang upuan at lumapit sa mesa. Alam kong nakita mo ang aking ama kanina habang naglalakad ka sa labas ng ospital. Tumingin siya kay Dr. Mercado. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. At alam kong ikaw ang nagsabi ng mga masasakit na salita sa kanya. Sir Jonas, hindi ko po maintindihan. Sabi ni Dr. Mercado na naguguluhan. Sino po ang sinasabi niyong aking ama? Tumingin siya sa matandang pulubi na nakaupo sa tabi ni Jonas. Hindi ko po siya kilala. Naramdaman ni Dr. Mercado ang malamig na tingin ni Jonas sa kanya. Hindi mo siya kilala? Tanong ni Jonas na may panunuya sa kanyang boses. Hindi mo ba nakikilala ang iyong pasyente kanina? Ang taong iyong pinagmalupitan sa harap ng maraming tao? Sir Jonas, hindi ko po maintindihan. Sabi ni Dr. Mercado na nagsisimulang makaramdam ng takot. Wala po akong ginagawang masama sa kanya. Talaga ba? Tanong ni Jonas. Hindi mo ba siya tinawag na walang kwentang matanda? Hindi mo ba siya tinawag na pasakit lang sa lipunan? Sir Jonas, hindi ko po maalala. Sabi ni Dr. Mercado. Maraming pasyente ang nakikita ko araw-araw. Talaga ba? Tanong ni Jonas. Dr. Mercado, sabi ni Jonas. Ikinuwento na sa akin ni Ana ang lahat ng nangyari kanina. Kung paano mo pinagmulupitan ang aking ama. Hindi mo ba alam kung sino siya? Tumingin si Jonas kay Dr. Mercado. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Hindi mo ba alam na siya ang may-ari ng ospital na ito? Sir Jonas, bulalas ni Dr. Mercado. Ang kanyang muka ay namumutla sa gulat. Hindi ko po alam.
Hindi ko po alam na siya ang may-ari ng ospital. Kung alam ko lang, hindi ko po siya sana ginawa ng ganun. Napayuko si Dr. Mercado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam kung sino siya. Dr. Mercado, sabi ni Jonas, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Kahit na hindi mo alam kung sino siya, hindi iyon dahilan para tratuhin mo siya ng ganoon. Ang ospital na ito ay para sa lahat, mapamayaman man o mahirap. Ang tungkulin natin ay gamutin ng mga tao, hindi sila husgahan o pagmalupitan. Ang aking ama ay naglalakad sa kalye na parang isang pulubi, pero hindi yun nangangahulugan na hindi siya karapat-dapat sa respeto at dignidad. Hindi mo ba nakikita na ang aking ama ay isang tao? Isang taong may damdamin, isang taong may dignidad. Bakit mo siya ginawa ng ganoon? Bakit mo siya tinawag na walang kwenta? Bakit mo siya tinawag na pasakit lang sa lipunan? Tumingin si Jonas kay Dr. Mercado. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ang aking ama ay isang taong may karapatan. At ikaw, Dr. Mercado, ay dapat na nagsisilbi sa kanya. Hindi siya pinagmalupitan. Habang sinasermona ni Jonas si Dr. Mercado, tahimik lang na nakikinig si Ana. Nakikita niya ang galit at sakit sa mga mata ni Jonas at naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Naramdaman din niya ang kahihiyan para kay Dr. Mercado na hindi alam kung ano ang kanyang ginawa. Sa huli, napagdesisyonan ng mag-ama na sisantihin si Dr. Mercado. Dr. Mercado, sabi ni Jonas, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Hindi ka nakarapat-dapat na magtrabaho pa sa ospital na ito. Ang iyong pag-uugali ay hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka na namin kailangan dito. Sir, pasensya na po, sabi ni Dr. Mercado na nagsisimulang umiyak. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam kung sino siya. Kung alam ko lang, hindi ko po siya sana ginawa ng ganoon. Humihingi po ako ng tawad. Napayuko si Dr. Mercado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko po alam kung anong pumasok sa isip ko. Alam kong mali ang ginawa ko. Pasensya na po, Sir Jonas. Pasensya na po. Dr. Mercado, naiintindihan ko ang iyong pagsisisi, pero hindi na mababago ang nangyari. Ang iyong pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap sa ospital na ito. Ang aking ama ay hindi lang isang pasyente. Siya ang may-ari ng ospital na ito. At ang iyong pagtrato sa kanya ay isang kahihiyan sa amin. Tumingin si Jonas kay Ana na nakaupo sa tabi niya. Ana, pakisabi kay Dr. Mercado na hindi na siya kailangan dito. Dr. Mercado, sabi ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Halika na po. Tumayo si Ana at lumapit kay Dr. Mercado. Sige na po, labas na tayo. Hinawakan ni Ana ang kamay ni Dr. Mercado at sinamahan siya palabas ng opisina ni Jonas. Habang naglalakad sila sa pasilyo, patuloy pa rin sa pag-iyak si Dr. Mercado. Natapos na ang pagmamalupit ni Dr. Mercado sa ospital. Ang kanyang pag-alis sa isang aral sa lahat ng mga empleyado sa ospital. Napatunayan na ang pagiging mayaman o mahirap ay hindi batayan ng pagtrato sa isang tao. Lahat ay pantay-pantay sa paningin ng batas at sa paningin ng Diyos. At ang ospital na ito ay para sa lahat, mapamayaman man o mahirap. Tay, sabi ni Jonas, ang kanyang boses ay nanginginig. Pasensya na po, matagal na kitang hindi nakikita. Hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Akala ko ay iniwan mo na kami. Tumingin si Jonas sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Pasensya na po sa lahat ng nangyari. Hindi ko po alam kung paano niyo ako mapapatawad. Jonas, anak, sabi ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ayos lang. Ang mahalaga ay magkasama na tayo muli ngayon. Hindi na ako aalis. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Tumingin ang ama kay Jonas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kagalakan. Magsisimula na tayo ng panibagong kabanata sa ating buhay. Magkakasama na tayo. Makalipas ang ilang oras, hinanap ni Jonas ang nurse na si Ana at nagpasalamat sa paggabay sa kanyang ama simula ng pagdating nito sa ospital bilang isang pulubi. Ana,
Sabi ni Jonas. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Salamat sa pag-aalaga sa aking ama. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Tumingin si Jonas kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Alam kong hindi mo alam kung sino siya nung una, pero tinulungan mo pa rin siya. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pangangalaga at pagmamahal na kailangan niya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagkakakilala ng mas malalim si Ana at si Sir Jonas. Nagkakasalubong sila sa pasilyo ng ospital, nagkukwentuhan sa mga pahinga, at nagtutulungan sa pag-aalaga sa mga pasyente. Natuklasan ni Jonas na si Ana ay isang masipag at mapagmahal na nurse na talagang nagmamalasakit sa kanyang mga pasyente. Natuklasan naman ni Ana na si Sir Jonas ay isang mabait at mapagkakatiwalaang tao na talagang nagmamalasakit sa kanyang pamilya at sa ospital. Sa bawat pag-uusap, mas lalo silang nagkakalapit. Unti-unting nagiging komportable na sila sa isa't isa at nagsisimula ng magkaroon ng espesyal na koneksyon. Hindi nagtagal, napagtanto ni Jonas na hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nararamdaman niya para kay Ana. Naakit siya sa kabaitan, pagiging masipag, at pagmamahal ni Ana sa kanyang trabaho. Nais niyang makasama si Ana, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang kapareha sa buhay. Kaya naman isang araw, nakapagdesisyon si Jonas na ligawan si Ana. Nanginig ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya ang kanyang nararamdaman. Ana, matagal ko nang napapansin ang iyong kabaitan at pagmamahal sa iyong trabaho. Nais kong malaman mo na may nararamdaman ako para sa iyo. Gusto kita, Ana. Maari ba kitang ligawan? Sabi ni Jonas. Napakaganda ng ngiti ni Ana nang marinig niya ang mga salitang iyon. Oo naman, Sir Jonas. Sabi niya. Matagal ko na ring napapansin ang iyong mabuting puso. Masaya ako na ikaw ang nanligaw sa akin. At ilang buwan ang lumipas, sila ay naging magkasintahan. Nang magtagal, nakapagdesisyon si Jonas na sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa kanilang relasyon. Tay, sabi ni Jonas, may sasabihin ako sa iyo. Mayroon na akong nobya. Siya si Ana, ang nurse na tumulong sa iyo noong nasa ospital ka. Nagulat ang ama ni Jonas. Ana? Tanong niya. Ang nurse na tumulong sa akin? Oo, sagot ni Jonas. Siya ang nag-aalaga sa iyo noong wala ako. Napakabait niya at mapagmahal. Napangiti ang ama ni Jonas. Masaya ako para sa inyo, Jonas. Sabi niya. Alam kong mabuting babae si Ana. Sana ay mapasaya mo siya. Sa huli, ang kwento ni Jonas at Ana ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa bawat tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang pag-uugali ni Dr. Mercado na nagmalupit sa isang pasyente dahil sa kanyang pagiging pulubi ay nagsisilbing paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanilang yaman o katayuan sa lipunan. Sa ospital, ang bawat pasyente, maging siya ay mayaman o mahirap, ay may karapatang makatanggap ng wastong pangangalaga at respeto. Ang pagkakaroon ng malasakit at simpatya sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, ay dapat na maging pangunahing prinsipyo ng sinumang nasa larangan ng medisina. Sa ganitong paraan, nagiging mas makabuluhan ang ating mga gawain at ang ating mga desisyon ay nagiging daan para sa mas makatarungan at makatuwid na lipunan.